Tara guys, let's go. Yan, okay. Tayo. Tara, let's. Oops. Electric fan. Ilaw. Bisitahin natin si Rizal. Kaya Rizal Day ngayon. Siguro bukas na pupunta ng Bukawi. Try natin yung 25 kilometer. Tapos balikan 50 kilometer. So sa ngayon, Luneta muna tayo. So eco mode lang tayo. So yan guys, itong scooter na to is bago pa lang sa akin to. Wala pang isang buwan. So gusto ko siyang ilayo. Kung napuntahan ko na sa trabaho lang dyan sa may high top. Malapit ako sa may MRT QAB. Then nadala ko siya ng UP, so medyo malapit lang. Balak sana namin pumunta ngayon ng Bukawi, Bulacan. So 25 kilometer yun. So maganda sanang pang range test. So balikan 50 km. Pero I think tingin ko di na ako makakauwi. Kailangan kong mag commute pabalik. Kasi based dun sa sa range niya is I think sa eco mode 45 km ang sinasabi ni claim ni manufacturer. So willing pa rin ako i-test. So kasama ko sana yung kapatid ko tsaka yung anak ko. Sana kaming Bukawi. Hindi natuloy. So ngayon, destination natin is sa Luneta since Rizal Day naman ngayon. So may mapuntahan lang. So magandang opportunity na rin to para malaman ko yung takbo niya, yung estimate bago ako magpunta ng Bukawi. Ayan. So shortcut lang tayo sa mga hindi tayo dadaan sa mga maraming sasakyan. So ayan, by the way, sa ilang weeks kong paggamit ng scooter, nag-enjoy naman talaga ako. Yes. So I think sulit yung binayad ko. Ang tanging problema ko lang talaga is yung na-flat yung front wheel ko. Ay grabe talaga, napakahirap magbaklas ng gulong. Tsaka doon sa mga meron ng scooter, ingat kayo sa pagbaklas ng gulong sa unahan kasi may wire yun prone to damage yung wire niya. Baka pag binabaklas nyo, mali yung pagbaklas nyo dun sa gulong, mapatid yung wire. So tandaan nyo, motor yan, medyo mahal yan. So watch muna kayo ng tutorial sa YouTube. May tamang pagbaklas dyan para hindi madadamage yung wire, tsaka technique kung paano madaling baklasin yung gulong kapag palit ng tube. So ginawa ko since pain in the ass talaga yung pagbabaklas ng gulong, order na ako nung solid tire. Yung meron kasing solid tire ngayon, yung medyo bagong design na medyo, tsaka nakita ko siya, tinignan bago ko in order. Punta ako dyan sa may Cabo, Philippines, malapit lang kasi yun sa trabaho namin. So chinek ko yung tires na yun, tingin ko maganda siya, medyo malambot siya. Hindi kagaya ng mga ibang honeycomb tires na medyo matigas, bumpy. Tingin ko sa kanya okay siya Pero hindi ko pa naman na-try. Pero nung hinawakan ko naman siya, tapos medyo pinisil ko, is malambot siya, mukhang maganda siya. So in-order ko na siya sa sa Lazada. Kasi yung sa Cabo, tinanong ko yung price. 1.5 yung presyo. So, medyo mabigat. Nakita ko kasi sa
Lazada. So nagaling pa ng China yon, ano siya, 587 lang. So naka-order na akong dalawa. So i-review ko yan pagkadating dito. Siguro next year na yan, ng first week ng January. I-review ko yung tire. So ngayon medyo mahabang biyahe pa tayo. And by the way, lumalaki na rin pala yung community ng e-scooter dito sa Philippines. So maraming groups diyan sa sa Facebook. So join lang kayo, marami kayong makikita mga iba-ibang scooter. So yung sinalihan ko yung sa Xiaomi. So nakita ko ang dami nilang setup. Ang gaganda ng setup nila. Ang Xiaomi scooter nila. So maganda siyang hobby. So kung mahilig ka mag-setup like yung sa motor, magsi-setup ka, diba, bibili mo ng accessories. Si Xiaomi marami rin siyang accessories. Yan ang maganda kasi kay Xiaomi. O kahit nasabihin natin yung, ewan ko, di ko pa na-try kung halimbawa masira yung scooter mo. So di ko pa na-try kung mayroong service center si Xiaomi dito sa Philippines. Paano mo gagawin pag nasira? So ang maganda naman sa kanya is marami siyang spare parts, ma-order online. Especially dyan sa Lazada and Shopee, may mabibili kang mga spare parts niya. Pero kung magka-problema yung scooter mo, meron din naman gumagawa. Nakita ko ron sa Cabo, Philippines. Diyan sa may Quezon Avenue corner, EDSA. Nagre-repair sila ng ng mga scooter, ibang klaseng scooter. Siguro from Dualtron to Cabo. Pero marami ko nakita ron nagpapagawa. May mga Xiaomi rin doon. So Miha 365, may mga accessories din sila ron. So makakapili kayo. And marami rin silang scooter, yung Cabo scooter nila, which is magaganda. Siguro yan yung next upgrade ko. Sakaling may isipan ko mag-upgrade yan. Upgrade yung scooter ko. Siguro Cabo. So yun, kung may problema ko sa scooter, so pwede naman kayo mag-search online. Then mag-YouTube kayo kung paano ayusin, or kung medyo hassle, medyo busy kayo, so pwede naman na dalhin nyo lang sa Cabo. Doon yun ipagawa. Well, hindi ko pa na-try pero parang medyo may kamahalan. Well, kung mayaman ka naman, siguro barya lang sa'yo yun. Pero para sa akin is parang kaya ko naman gawin, so ako na lang gumagawa. Like yung sa gulong, nakita ko sa kanila is 300 ata pakabit ng gulong. Ako nga, lupak pala rito. 300, so sayang din yung 300. So ako na lang bumili. By the way, sa kanila pala ako nakabili ng interior. Sira kasi interior ko So gusto ko na magamit yung scooter ko. Order pa ako online is matatagalan pa. So may nakita ako sa kanila, doon ako bumili. May mga spare parts din sila ron. So ayan, dito na tayo guys sa C3. Yeah, C3 yata to. Yan. So check natin battery level ko. From nag-start ako is 94%. So 91. Yan. Sana nakikita nyo sa dashboard ko. Shortcut lang tayo rito sa mga gilid-gilid. Ayan. So medyo dito natin testing sa streets of Manila itong scooter natin. Ayan. So kalaban ko lang talaga dito yung So ngayon hindi naman traffic since maaga pa. And Rizal Day. So wala masyadong tao. Yan. And then kahapon nga pala, punta akong Balintawak. So na-test ko yung scooter ko. Sobrang traffic talaga, as in halos yung tao, halos hirap din makadaan. So nakita ko yung kagandahan ni Xiaomi compare. Siyempre may mga mas magagandang scooter, yung mas mabibilis, like yung mga Dualtron na talagang mabilis yan, yung Cabo since malaki yung battery capacity niyan. So si Xiaomi is, tingin ko Xiaomi scooter is tama lang. So walang kahirap-hirap nung nandun ako sa Balintawak. As in parang lang ako, parang
parang pedestrian lang ako. So pag traffic, bababa lang ako, lakad, tapos sampa sa gutter. Since 14 kilo lang naman to, kahit isang kamay kayang-kaya ko. So sampa sa gutter. Parang naglalakad lang ako ng normal na ano. Tapos pag medyo maluwag na, sakay uli sa scooter. Ganun siya ka-portable. Pero kung I think pwede naman sa ano, sa MRT. Hindi ko lang na-try kung pwede siyang isakay sa MRT. Napaka-portable niya. So kung matraffic kayo, is buhatin mo lang, sampa mo sa gutter, tapos diretso lakad. As in, ganun lang kadali. Eh, nasa Balintaw ako, mga nakamotor doon, ayun, medyo natatraffic pa rin sila. Eh ako, singit lang, parang pedestrian lang na naglalakad na may hawak na scooter. Yan. So, base kung nakasingit. And kung mapapansin nyo pala guys sa dashboard, makikita nyo minsan, yung speed ko is umaabot ako ng ng 35 km o 30 pataas. Naka-upgrade na kasi yung firmware ko. In-upgrade ko na yung speed. Kasi like ganito, pagka nasa highway ka, medyo parang tingin ko kapos yung yung sports mode na stock firmware na 25 kph. Parang medyo kulang kulang sa power. So I decided na i-upgrade na yung speed niya. So marami namang online na tutorial, makikita niyo sa YouTube kung paano i-upgrade yung speed nyo. So pero kung siguro kung ginagamit nyo lang pamalengke, doon lang kayo sa village nyo, sa subdivision nyo, so I think di nyo na kailangan i-upgrade para mas safe na rin. Kasi design naman yung scooter na to, hindi para maging mabilis. Yung tamang takbong pogi lang. Tawid na ako guys. Pwede naman siguro, yan, kahit naka-red. Yan, tawid na tayo. Maluwag naman. So yun siguro, gaya na nabanggit ko kanina, parang takbong pogi lang kung nasa subdivision. Pero kung talagang papasok kayo sa work, tapos di may iwasan, kailangan nyo padaan sa mga major roads, sa mga highway, yan, ay recommend na i-upgrade nyo yung speed nyo. Much safer kasi pag sabihin natin yes, bibilis siya, pero I think para sa akin mas safer kung upgrade mo yung speed mo. Kasi yung may mga kasabay kang sasakyan so minsan kasi pagka kailangan mo talaga ng power at speed pag nasa highway ka para hindi alanganin. Kasi pag medyo kinampos ka baka mabangga ka sa likod. And syempre kailangan bago ka bumili ng mga accessories mo, pampaganda ng scooter mo, is unahin mo na yung unahin mo muna yung helmet mo. Unahin mo yung helmet mo, tapos bili ka rin ng kung may budget ka, bili ka kahit yung mumurahin na camera lang. For protection mo na yan in case na may disgrasya o masagi ka, may protection ka. Mas maganda nga kung mayroon kang knee pads tsaka yung elbow pads. So ako wala pa, di pa ako nakabili. Tsaka gloves, so kulang ko pa. Bibili pa ako niyan. Then tsaka mo na bilhin yung mga pampaganda ng scooter mo. Unahin mo muna yung protection sa katawan mo. So ngayon, hindi ko alam kung nasan ako. Ayos na ba yan? Hindi na ako babalik. So check tayo, 84% yung battery natin. Mabilis naka sports mode kasi ako nasa tayo, NS sa Moranto. So ayan, medyo malayo-layo pa yung tatakbuhin ko.
So hopefully makabalik naman tayo back and forth. Magandang test run na rin to bago kayo pumuntang Bukawi bukas. So at least matatansya ko yung range ko. So ito pala isang problema na Xiaomi pag gaganito yung road. Ayan, medyo matagtag. Wala kasing suspension to eh. Sobrang tagtag niya. Nasa Laloma na pala tayo. Parang mali napuntahan ko ah. Pupunta tayo ng Blooming Treat ah. Tama ba? Naligaw ata ako guys. Parang mali yung pinuntahan ko. Blooming Treat nga ako. Ibig sa Paquiapo. Well, pwede rin. Diretso tayo Santa Cruz. Pwede rin naman. So, pa Blooming Treat tayo. Punta tayong Avenida. Ayan, okay lang din. So, continue lang tayo. Medyo napalayo siguro tayo ng konti. Ayan. Punta ako ng Quiapo. Pala yung nadaanan ko. Medyo nakalimutan ko na eh. So, yan. Sa Blooming Treat tayo guys. Dapat makarating tayo ng Luneta ng at least na hindi tayo mag-50% battery. Meron pa tayong 81, 30%, 30% hanggang Luneta. Tingin ko abot to. Well, in case na di tayo umabot pa uwi, eh mag-jeep na lang ako. Isang sakay lang naman pauwi sa amin. So medyo nawala ako sa focus sa directions ko eh. Daldal tayo ng daldal yan. Medyo nawala tayo sa focus sa pagdadrive. Nakalimutan ko magpa-load ng data para nagano sana tayo ng Waze. Pero okay lang yan, naabot yan. Bisitahin muna natin si Rizal. Na matagal-tagal na rin ako din nakakapunta ng Luneta eh. Makapasyal naman tayo sa Luneta.
So far, siguro sa pagsimula ng pag-i-scoot ko is may nakakasalubong pa lang akong dalawang naka-scooter na Xiaomi rin. Malapit sa amin. So hopefully may mga makita na rin ako dito sa streets ng Metro Manila na nag-scooter. Mas convenient siya, mas tipid. Tapos less pollution since yung emission nito is battery yung gamit natin. So sa eco-friendly. And guys, pag nagda-drive pala kayo, kailangan focus talaga tayo sa daan since remember yung gulong natin is 8 inches lang yan. So pagka medyo nadaan ka sa lubak o sa potholes na medyo malalim, eh sigurado tutumba ka rito at babalentong ka sa liit ng gulong nito. And isa pa, medyo hirap lang din ako guys pag sanay kasi ako sa motor ng naka-side mirror, so medyo mahirap tumingin sa side, kailangan mo lumingon. And yung handle niya medyo maiksi. Tapos wala pa ako makitang bike lane dito, so gilid lang muna tayo. Ay pwede sa gitna. Dahan-dahan lang muna ako. So ayan, dire-diretso lang to hanggang Santa Cruz. So medyo babagalan ko lang muna guys para pa-conserve natin yung battery. Baka mas mabilis kasi mas malakas siya kumain ng battery. So battery check tayo from galing tayo ng Frisco, Quezon City o sa Muñoz. Nako, lobat na pala yung cellphone ko. Bis malobat. Uy, may dala pa isang cellphone. So nasa Jose Reyes Memorial tayo, galing ng Frisco. From 94, 79 na lang yung battery natin. So marami pa yan, 79. Kaya pa ni Xiaomi yan. So switch tayo kay Eco Mode. Yan. Takbong pogi lang muna tayo. Maluwag naman yung kalsada. So yun lang guys, during long ride medyo nakakangalay siya. Pag medyo nagkakaedad ka na, nakakangalay, medyo masakit sa tuhod. So ngayon nangangawit na ako. Hindi ako nakapag time check kung anong oras ako umalis. So medyo nangangalay na yung tuhod ko. So okay lang, medyo palit lang ng position, pwede naman tayo magpalit. Ayan. Tapos distribute natin yung weight natin sa kabilang knee. Ayan. So nakakapagpahinga yung kabila. Ayan. Dito sabay lang tayo rito kay Manong. Yung mga takbong pogi lang, mga di nagmamadali.
makakarating naman tayo ron sa pupuntahan natin. So ayan guys, kung plano nyo bumili ng scooter, bago kayo bumili, isipin nyo muna kung para saan nyo gagamitin. Kung gagamitin nyo sa work, pang everyday commute. So unang-una yung isipin is, gaano ba kalayo yung opisina nyo, yung travel nyo. Baka naman from galing kayo ng kagaya ko, ng Muñoz, yan sa Frisco, QC, papasok kayo sa Taguig. Hindi ko sigurado kung kung makakarating to ng Taguig Pero kung makakarating ng Taguig, pwede nyo gamitin kasi sa office kayo, so makarating ka ng Taguig, battery mo is sabihin na natin 20% na lang, pwede ka mag-charge maghapon. So pag uwi mo 100% ulit, so pwede mo siyang gamitin. Kung di naman naabot, wag mo nang bilhin yung scooter na kapos sa battery range. So piliin mo yung mas mahal, na mas malayo yung range niya. So yun yung isa sa mga dapat mong consider bago ka bumili ng electric scooter. Siyempre, isipin mo rin yung kung after service niya, kung may mabibilang ka ba ng pyesa, may service center pa, baka naman marami kang makikita sa marketplace scooter, hindi mo naman alam kung pag nasira, saan ka bibili ng pyesa. Bili ka online sa China, hindi mo sure kung anong model ng scooter mo, baka pagdating dito ng pyesa na binili mo, hindi pala sukat o iba pala. Diba? Masakit sa ulo sa akin yung pera. So bili ka na yung branded na pag-ipunan mo na lang. May isang klase ng scooter naman yung di-gasoline. So okay din siya yung di-gasoline, kaya lang para sa akin kasi medyo maingay siya. Yung mga 2-stroke. Okay, nasa recto na tayo guys. Lapit na tayo, nasa recto na tayo. Sarado pa yung mga shop dito. So in eco mode, max speed natin is 15 lang. So para makatipid tayo ng baterya. Then maalala ko pala guys, siyempre kailangan mag-invest din kayo sa accessories. Pagka bumili kayo ng scooter, kailangan meron na rin kayong pambili ng so paano ilaw, helmet. Yung ilaw nyo, lalo na importante yung ilaw sa likod. Ilaw sa likod yan, since yung ilaw kasi natin sa likod is medyo mababa. So may tendency hindi makita ng mga driver yan sa gabi. So kailangan nyo maglagay ng ilaw sa helmet. Tapos pinaka-importante bibili nyo rin guys is yung gulong tsaka interior. Yan. Kasi pag naplatang kayo, mahirap maghanap ng interior. Sa akin,
at least medyo may malapit sa akin na service center ng e-scooter. Halos walking distance lang sa opisina. So, madali ako nakabili ng ng interior. Para magamit ko. Imagine kung wala yung yung service center ng scooter dun sa malapit sa office. Order pa ako online, mga galing pa ng China. Baka abutin pa ng yun, pinakamatagal 3 linggo. Hindi ko na nagamit yung scooter ko. So, pagkabili nyo ng scooter nyo, may extra pa kayong pera, bili agad kayo ng interior. Yan, kasi isa sa mga cons ng nung Xiaomi scooter is madali siyang madali mabutas. Gagawa tayo ng review niyan, yung mga magagandang gulong. Try natin. Pagka dumating yung ko, yung in-order ko na solid tire, yan. Ayan guys, dito na tayo, malapit na tayo punta na tayo ang post office sa Loton. Yan, kita niyo yung dagat. Tapa tayo. Yan, makita niyo yung view. Yan, dito na tayo sa puntang Loton. Lakad naman tayo. So malapit na tayo. Battery natin 75%. So nasa 20% lang yung na-consume kong battery. So, let's go guys. So, nandito na tayo sa teritoryo ni Isko. Ayan, sa Manila. Tagal-tagal din akong di nakapunta rito tayo, baka huliin tayo dyan, PUB lane yan. Parang wala akong nakikitang bike lane dito. So, gilid tayo guys. Wala lang bike lane dito. Dito lang tayo sa gilid para safe tayo. Hindi naman tayo ganun kabilis. Ayan. Sabay lang tayo sa mga nakabike. May papuntang Luneta. Nakakalimutan ko na. Alam ko papunta ng Baywalk to
Medyo matagtag dito. Oo. Sakit sa tuhod. Ayan, nalobot na yung phone ko guys. So, mamaya papalit tayo ng phone. General Luna. Parang doon yung papuntang Luneta. Ito sa kaliwa. Talong tayo. Te, papunta Luneta. Ayun eh. Ayan na. Okay, thank you. Ito na pala. Guys, malapit na tayo. Ito, baywalk na to eh. Dito tayo kakaliwa. Marami nagbabike dito, masaya. Bisaya ka na. Planetario.
sa'yo, sinta. Doon sa kabila, maganda, malilim. Doon tayo pumesto.
So, masaya dito guys. Maraming family na nag-gather. Ayan, kanya-kanya silang activities. So, maganda. Masaya rito. Tatanda ko, dinala kami rito ng parents ko sa Luneta talaga nung bata pa kami. So, hanggang ngayon, at least, talagang pinupuntahan pa rin ng mga tao ang Luneta. Sana lang mas mapaganda pa lalo itong Luneta. Ayan. So, mamaya punta tayo sa may bandang Baywalk area. Ayan. Para makalangap naman tayo ng dagat. Nakita natin kung gaano nakalinis yung Baywalk. Tingnan natin. So, scooter tayo guys. Eco mode lang tayo. Ayun, kay Rizal. Papicture tayo kay Rizal.
namin, doon yung galing. Doon yung galing. Naghabak